kasama natin. Live ho kayo sa RMNDZ XL, Rep Percy, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Hello Lourdes, magandang hapon at magandang hapon sa mga taga-pakinig. Linawin lamang po namin to, Sir Percy, no? Si Pangulong Marcos kasi, medyo hindi pa niya ilalabas yung SALN niya kasi merong mga limitasyon. Ano po yung opinion po na inilabas po ninyo na dapat kapag presidente ka, walang limitation, lahat ipakita mo yung SALN mo sa publiko para gayahin ang lahat? Oo, tama yan. Yan yung sinabi natin na pag Pangulo ka, you should lead by example. Dapat hindi dinadagdagan yung mga balakid o barriers sa pag-access sa yung SALN. Dapat nga bukas talaga. Lalo na sa panahong ito, Lourdes, na talaga namang mababa ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan dahil sa mga usapin ng korupsyon, abay dapat ang pinakamatinding kailangan unang gawin ay yung transparency. At yung first step dyan, itong paglalabas at pagbubukas ng SALN ng Pangulo, ng Vice Presidente at kanyang gabinete. Pero Rep, sabi ho kasi, willing naman daw po ang palasyo. Ang problema lamang may proseso daw po dyan at baka mapolitika yung SALN ni Pangulong Marcos. Kung wala naman kasing tinatago at wala naman talagang pangamba, hindi naman siya dapat matakot na baka mapolitika. At saka sa dulo, hindi ba dapat basic itong paglalabas ng SALN? Kasi karapatan ng taong bayan, yung right to information. At yan yung ultimate purpose dapat. Dapat ito ay available sa taong bayan. At inuulit ko, itong pangunahing panawagan natin para sa transparency, now more than ever, dapat makinig ang Pangulo sa taong bayan. Okay, pero sabi ho kanina ni Dr. Carlos, kausap namin, usually walang impact yung SALN kung di naman daw po totoo yung mga nakalagay doon. Actually, yung SALN, first step yan. Kasi alam naman natin, maraming mga kaso ang nagsimula dahil inaral yung SALN ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno o kaya naman ay ng mga kaso before. First step siya kasi, di ba, kung hindi kaya maging tapat ng isang government official sa kanyang SALN, definitely hindi niya kaya maging tapat doon sa kanyang paglilingkod. Saka isa pa, magandang makita din, di ba, lalo na sa panahon ng social media, ito bang lifestyle ng mga government officials na nakikita natin sa social media, ito ba ay tumutugma doon sa kanilang statement of assets and liabilities sa network? Kasi kung hindi, dapat simulang imbestigahan yan. So parang yung SALN, stand-alone, hindi yan necessarily yung pinakamakapangyarihang tool. Pero yung SALN as a starting point para maging lead doon sa mga investigasyon at pag-aaral at pag-iimbestiga, napakahalaga nito. And also at the same time, pag pumirma ka kasi ng SALN, alam mo, meron ka doon sa dulo sinasabi, pinapatunayan mo na totoo ito. So kung ikaw ay nagtatago yung mga properties, yung mga ari-arian, at hindi mo to sinama sa SALN, pinerjure mo ang sarili mo. Oo, so, lumabag sa batas. Yun nga, pero yung baka raw magamit sa ibang issue, pwede rin magamit for the security ng pamilya. Ano pong point nyo rito, Representative Percy? Sa dulo naman ay pwede naman may mga elements na redacted dyan. At saka bakit natin lagi agad binibigyan ng mali siya yung pag-exercise ng taong bayan ng kanilang karapatan? Di ba nga dapat mas automatic yan? At sana naman, ngayon kung gusto natin ang publiko magtiwala sa gobyerno, dapat magtiwala din ang gobyerno sa taong bayan sa pag-access ito mga impormasyong ito. Representative Percy Sendanya, maraming salamat po sa oras. Mabuhay po kayo. Good afternoon, sir. Mabuhay, Lourdes. Maraming salamat.